Hi guys! Welcome to JNC Corner, and this is Claire, and today we are going to make ginataang munggo with pork. You are watching JNC's Corner. So guys, ang una natin gawin ay magpakulo tayo ng munggo. So, estimate lang natin kung gaano karami ang ating gagamitin, and of course, we need to wash it before putting it into the fire. So, nakadalawang beses akong naghugas para mawala ang mga impurities. So, for the final, lagay lang natin yung tubig. So, depende kung gaano karami yung munggo natin. And put it in a high setting. At antayin lang natin kumulo. So, habang nag-aantay tayo, pwede nating igayat ang ating baboy. So, as you can see, I have used the belly pork. So, i-cut lang natin ng ganito kalaki. Gawin lang natin to sa lahat ng baboy. And after that, we do marinate it with salt and black pepper. So, mix lang natin hanggang ma-combine ng maayos. And then, let's set aside. Ngayon, pwede na rin nating i-prepare ang ating onion. So, cut lang natin ng pahaba, katulad nito. And also, we need garlic, or bawang. I-chop lang natin ng maliliit, panggisa. At ang ating ginger. So, hiniwa ko lang ng maninipis. Ayan siya. At this time, pwede na natin isute ang ating sahog. So, una, of course, inuuna ko yung onions para hindi madaling masunog. Kasi minsan pag garlic, madali siyang masunog, maunang maluto. So, second na yung garlic. And, of course, yung last is the ginger. So, halo-halo lang hanggang sa mag-transparent at maaamoy mo yung aromatic. So, ilagay na natin yung marinated na baboy. I-spread lang natin ng maigi, haluin ang mga ingredients, tapos hayaan lang natin siyang kumulo or i-simmer ng several minutes. So, of course, from time to time, tinantingnan natin at baliktarin para hindi siya masunog. So, antayin lang natin na hanggang tumuyo yung tubig. So, during this time, pwede tayong maglagay ng patis at toyo o pampalasa. At halo-halo lang para ma-absorb ng karne yung mga ingredients natin ng maayos para magkalasa siya. For the meantime, while waiting na maluto yung karne, pwede nating igayat yung ating other ingredients, yung mga pangsahog pa natin ng mga vegetables. So, ayan, kalabasa, hiwain lang ng manipis at okra. So, ganyan lang ang paghiwa. Ayan, natuyuan ang ating karne at ganyan ang gusto nating ma-achieve, no? Dapat medyo tuyo na at saka medyo brownish na yung outer part ng karne. At during that time, you can put the munggo and the gata. So, ayan, ihalo lang ng maigi after. At of course, after this, isimmer pa natin ng kaunti. Pag na-simmer na at kumukulo, pwede mo nang ilagay ang kalabasa kasi matagal maluto ang kalabasa. Pakuluan lang natin siya hanggang sa mag-half cook. And while waiting, pwede natin igaya yung iba pang ingredients. So, meron akong kangkong at sineparate ko yung tangkay sa dahon kasi yung tangkay matagal maluto. At pag na-half cook na yung kalabasa, pwede mo nang i-add yung tangkay ng kangkong, okra, at saka yung green chili. So, nagdagdag ako ng green chili para pampabango. So, halo-halo lang, ilubog yung mga ingredients para madaling maluto at pwede nyo ring dagdagan yung tubig kung kailangan, kung medyo malapot sa tingin nyo. So, dagdag lang ng tubig. Then, takpan, tapos ilagay nyo sa low or medium heat. Much later.
Pag medyo half-cook na rin yung mga nailagay nating gulay, pwede nyo nang i-add yung dahon ng kangkong. Simmer it again for few minutes. 1 eternity later. Ayan, pag luto na yung dahon, pwede nyong tikman at i-adjust ang lasa. And then, kung luto na siya, you can serve it in your favorite mangkok or bowl. Wow! So, ayan ang ating ginataang munggo with pork. I hope guys may natutunan kayo ngayon at mayroon na kayong bagong recipe. At kain na tayo! And of course, please don't forget to subscribe in our YouTube channel and visit us at www.jnccorner.com, and we'll see you guys next time. Bye!